So nagtrending nga itong Maniwaya Island Tours na ito sa Pilipinas nitong nakaraang Holy Week dahil nga sa nangyaring mismanagement. So ito nga nangyaring ito ay masasabing hindi na nga lang ito basta-basta inconvenience sa part ng mga naging guests noong araw na yon. Ito nga ay parang masasabing isa na ngang malaking negligence. Paano ba naman? Ang mga bilang ng guests na nakabook noong araw na iyon ay 137 packs at ang kanilang coordinator ay 2 lamang. So makikita natin na sa planning pa lamang ay bagsak na at maling-mali na nga ang ginawa ng travel and tours na ito. At ang iba pa nga sa mga packs ay matagal naghintay sa island at ang nakakabwisit pa rito, ang iba nga ay hindi nakasakay. At pagdating nga nila sa island, nag-lunch sila ng 4:30 PM at nag-dinner ng 9 PM. So sa madalit sabi, gutom buong araw itong mga packs habang nakabakasyon sila. At ito pa nga sinasabi ng ilang packs na ilan sa kanilang mga higaan sa kanilang accommodation ay hindi maayos. At yung ibang araw ay may mga anay pa. So sige, given na Holy Week, busy noong mga oras na yon. Pero sana sa travel and tours na ito, kung hindi kayang mag-accommodate, sana wag tayo tumanggap ng ganito karaming booking. Hindi nyo kasi pwedeng idahilan sa inyong mga guests na kulang ang inyong preparation. Dahil hindi na nga nila problema ito, dahil isipin nyo na lamang yung gastos, pagod, effort, at yung mga expectation at tiwala na binigay sa inyo ng inyong mga packs. Tapos ganito nga lamang ang kanilang madadatnan at may experience ay talaga namang madidismaya kahit sino ang nasa posisyon nila. At para nga sa naging experience ng ilan sa mga naging packs dito sa travel and tours na ito, nung araw na iyon, nung nakaraang bakasyon nitong Holy Week, panoorin natin ang kanilang naging experience. Yun yun, nagkaroon na ng confrontation sa co-or si Daniela. Sabi kasi niya, kumain ka na ba ma'am? Kasi kami hindi pa eh. Doon nga kami nagulat na parang bakit hindi nyo binibigyan ng oras yung sarili ninyo para kumain? Sinabi ko yun sa kanila na mahinahon. Bakit parang kasalanan po namin na hindi pa kayo kumain? Dapat po binibigyan nyo ng oras yung sarili nyo para kumain. At para ma-servisyohan nyo din kami ng Oo. maayos. Oo, So kasi yun yung gusto naming isabihin sa kanila eh. Kasi from the start pa lang nung tour talaga, wala nang nag-asikaso. Wala Parang nang- kanya-kanya ng kami na sinakay lang kami sa bangka, tapos yun, bahala na kayo, pagbaba nyo ng Oo, bangka, yun. walang instruction. walang instruction na ano. Hanapin pala si ganito. Oo, tapos Para sa breakfast. Walang ganun. wala. Tapos nung nag-island hopping, kanya-kanya kami. So, sino magli-lead? O, magtatanong yung bankero, o, kompleto na ba? Tas, yung unang sa Ungab Rock, doon kami nagkatinginan kami kasi hindi namin alam kung kompleto ba. Kasi wala naman nag-ano sa amin eh. So, ngayon, as ayaw namin magkagulo at matagal na rin naman talaga kami nagjo-joiner, 10 years na. So, ang ginawa namin, kami na magbilang. Okay, bilang so, parang tayo. kumaga, sa sarili namin, kami na yung nag-asikaso eh. Kasi gets naman namin na hindi talaga perfect. Walang perfect na itinerary. Tanggap namin yun. Pero yung wala nang perfect na itinerary, wala pang coordination, walang coordinator. Parang ano naman yun, sobra naman. Sobra na. So, ayun, Going parang back. sinasabi ni Daniela, bigyan nyo rin kami ng empathy. Kasi, kanina pa kami nag-aasikaso sa inyo, 137 kayo lahat dito. So, gulat kami. Doon pa lang namin nalaman na 137 pala yung packs na dinala nila Proud doon. pa sila. Tapos, 2 lang sila na nag-aasikaso. Tapos, may mga issue pa siyang sinasabi. Sabi niya, may mga issue pa behind this na hindi na namin masabi sa inyo. So, sabi na namin, teka lang po, issue nyo na yan sa tour nyo, sa organization nyo. Wala na po kami dyan. Ang inaano namin is yung issue namin ngayon, hindi nyo nga po kami naaasikaso. Okay? Nagtatanong po kami sa inyo nung gagawin lagi. Wala po kasi kayong mga sinasabing kailangan. Ngayon, tapos announcement. umabot sa point na eto na may isolated case na yun nga na walang tubig, tapos nandun ako natrap ako sa CR kasi di ako makalabas, walang tubig, paano ako maglilinis na maayos, 'di ba? So umabot din nagkaroon ng physical kasi nga nakaupo siya doon sa kabana, kami nakatayo, nakatingin sa kanya. Tapos sinugod niya Bigla, nagulat din ako na sinugod ako. Buti na lang, mabilis din yung mga driver din na nandun. Umaawat. Kasi ang init niya talaga. As in, dinuro niya. Dinuro niya talaga. Ikaw, magkano ba binayad nyo? Sa amin? Para sigawan mo ako ng ganyan.
Ganun yung ano. Tapos yung isang driver, ma'am, soli nyo na lang yung pera namin. Sabi niya dun sa core. Soli na lang yung pera niyang, dalawa na yan. Tapos sabi ni Daniela, sige, soli ko yung pera nyo, pero wala na kami pakialam sa inyo. Sabi ko, okay lang po, sige, soli nyo. Binilangan lang Binilangan lang kami ng pera, pero hinantay namin, hanggang ngayon nakauwi na kami, nakababa na kami sa van nila. Wala naman silang binigay. Na compensation, wala. After na nag-usap, sinamahan kami ni Andrea dun sa may-ari ng resort na pinagstayan namin, na sila din naman nagreto. Ngayon, sabi na magko-compensate. Nangingi kami ng compensation dahil nga doon sa nangyari. Sabi, bibigyan naman kami ng compensation. Sure naman daw yun, sabi ni Andrea. And si owner ng resort, kakausapin si Miss Lance. Silang dalawa talaga yung nag-usap. Actually, hindi nga namin alam kung talagang 3,000 yung halaga ng room na yun na nistayan namin. Wala na kami doon. Bala sila doon. Pero ang sabi nga ng sa amin is, silang dalawa yung mag-uusap para sa compensation namin. Ngayon, wala rin balita kung ano ba, na-compensate na, ito maano kayo. Wala rin silang update sa GC. Wala. To the point na nakauwi na kami. Actually, itong day 2 pala, doon na sila nag-start na may announcement. Guys, sa GC. Dapat 6 a.m. yung aming breakfast. 7:51 sila nag-chat na may breakfast na. Pwede na kayong pumila. Ganun yung announcement wala nila. Wala man lang silang instruction na, oy guys, medyo malate yung ating breakfast, maghabal na kayo kasi iinit na. Ganun. Wala. Usually yan, kapag may delay, may announcement naman. Yung mga co-or. Sa kanila talaga, sobrang gulo ng organization. Walang organization na nangyari. Paano kung yung yung iba naming kasamang packs na hindi kasing assertive namin. Yun. Hindi Actually, madami. Kasi marami nagtiis na lang. Ang daming first-timers. Hindi alam yung gagawin na. Yung iba nga namin kasama sa van namin mismo, hindi alam na may habal. May listahan naman yon. Pero syempre, di ba, first time nila, walang magre-reminder. Kailangan talaga yun ng co-or. Mag-reminder, oy guys, may habal dito, may option na ganito. Wala guys. Wala. So, yun Hassle, no? Nangyari. Yun pala, by the way, hindi namin directly kausap itong si Miss Lance, kung saan parang siya ngayon may-ari ng Island Adventure Tour. Okay. Ang ibang tao yung nakausap namin from Facebook, parang pinasa na kami sa Island Adventure Tour. Though, nung nasa GC siya, di ba, nag-chat ako sa GC na, oy, walang tubig, ganyan-ganyan. Help naman. Kasi wala nga kaming kilala doon na sa resort. So, dahil silang coordinator, sila nagreto. So, help naman kami to coordinate the staff. Ngayon, si Badge, na yun yung kausap namin, doon kami nag-down payment, tinatry niya din tawagan yung mga co-or, yung mga nandoon, kasi nasa Anawangin naman siya. Nasa ibang lugar siya. Ganon. So, hindi na kami ma-assist niya yun. To make the long story short, mukhang hindi niya na-contact. Sabi niya sa akin din, hindi niya na-contact. Kasi wala naman nag-chat. Yeah. So, ayun, to Miss Lance and this Island Adventure Tour, at saka kay Daniela, improve your work, improve nyo yung services ninyo. Malaki talagang problema. Lalo na din to si Daniela na, ito, na lang, siguro sobrang galit niya, pero sobrang low ng ginawa niya. Kasi sinabihan niya dun sa confrontation, hindi na ko na ng video pero ang sabi niya dito, di mo naman kinaganda yung bulaklak mo sa ulo mo kanina ka pang umaga. May ganun siyang words na talaga, Foul. alam mo yun, nang body shame pa siya ng guest niya. What? Sinigawan niya na nga yung guest niya, diba? Nang body shame pa siya. Wow. Hindi lang ako yung hindi lang ako yung nag-iisang may flower doon sa isla. Dahil beach to, so alam mo yun, may accessories kang flower. Anong ako, okay lang sa akin, hindi sa akin okay yun. Hindi okay yun. Hindi okay yun, 'di ba? Pero ako tatawanan ko na lang ngayon. Pero paano kung ibang tao yun na hindi sila super secure sa sarili nila, masasaktan ng sobra yun. 'Di ba? Like,
kami na nga ang paying customer. Ganun pa yung pagrason mo. Pagtrato sa atin. Never akong nagrason. Mataas ang boses ko. Maling-mali nga. May complain ako, pero never akong nag-shame, nag-complain. Kaya hindi ko alam kung saan pinanggalingan niya. Oo. Doon sa bulaklak ko, out of, gulat Nagulat talaga. kami. Actually, nagulat ako. Muntik na ako matawa kasi parang ang pambata ng rason niya na hindi mo kinaganda yung bulaklak sa ulo mo. Parang ano ba, girl? Diba? Ano ba yun? Maayos kami nakikipag-usap sa inyo, di nyo kami sinagot. Kaya napataas na yung boses niya. Oo. Kasi 1 hour ko na kayong chinachat sa GC. Wala talaga nag-chat. Ang sinasabi nila, wala raw di na nila nabasa, marami silang ginagawa. I mean, Yung pala, marami kasi kayo dyan, dapat. Diba? So sa kwento ng mga nagpunta o sa mga packs noong araw na yon doon sa isang island tour na nangyari nga, parang talagang hindi ka tanggap-tanggap. Pero syempre, gusto rin nating marinig yung side nung coordinator para naman maipaliwanag din niya yung kanyang sarili kung ano ba talaga yung totoong nangyari. At bilang isang mga guest, kung baga sa isang island, walang deserve na maka-experience ng ganitong klaseng treatment or ganitong klaseng experience kapag nagkakaroon tayo ng mga island hopping. So ito na nga, pakinggan na natin, huwag natin pakatagalin pa, pakinggan natin itong sinabi ng coordinator kung ano ba at bakit ganun ang nangyari. Hello everyone, I am Daniela Alvarez. Ako nga po pala yung coordinator na nag-viral sa isang TikTok video na in-upload ng isang content creator dito sa TikTok. Alam ko matagal nyo nang gustong marinig ang side namin at ng Island Adventure Tours at ngayon malalaman nyo na ang totoong nangyari. This also serves as a public apology doon sa guest na nasigawan ko sa video na nag-viral. I just want to clarify that before this video got viral, the same night of the commotion, nanghingi na po ako ng personal na tawad sa PAX na yon, me and my team. I know how I behave and handle the situation was very unprofessional. That's why I'm sending my apology to that guest. Just to clarify, magkaibang tao po ang nasigawan ko na PAX doon sa video at ang nag-post ng viral video. Pareho ko po silang na-handle but in different situations. So, sa huling video, nabanggit ko na late na nga na kapag island hopping yung mga last batch nung guest. Which is, sinamahan ko sila kasi nga ako yung kumausap sa mga Coast Guard, nakiusap kami na ganito ganyan. Napakiusapan naman. So, in that situation, ang ginawa ko na lang para lumamig yung mga ulo nila is, I allow them to take their time hanggang magsawa sila each destination. So, ayun, since late na nga nag-start, late na rin kami, nakabalik sa isla. Pero bago kami maghiwa-hiwalay, nang hingi ho ako ulit ng pasensya. Kahit nasa boat, kada alis namin, kada babak, nang hihingi ho ako ng pasensya dahil dun nga sa nangyari, sobrang delay na talaga. So, pagkababa, bumalik na ako sa kabana. Then, paggabi na yun nag-start na ako mag-fold ng mga damit ko kasi basa nga ako. Yung damit na nakita nyo sa video, yun yung suot ko ng island hopping. So, habang nagtutupi ako ng mga damit, naghahanap ako ng pamalit, nagulat kami, may PAX na sumugod. As in, sumugod talaga. And she started shouting at everyone. Uulitin ko ho, sila ho ang sumugod at sila ho ang nag-iskandalo. Sila ho ang unang sumigaw sa amin. Ano ang issue? Dahil hindi daw po siya pinapansin sa GC. Ang rason po kasi is she's taking number 2 na walan ng tubig sa Atilana. Which is, aware na po kami doon dahil hindi po siya ang unang nagsabi na walang tubig sa Atilana. So, we already take action on that by messaging the owner of Villa Atilana. She mentioned na hindi daw ako sumasagot sa GC or everyone hindi sumasagot sa GC. Kababalik ko lang ho ng island hopping,
patay ho ang cellphone ko, low bat. Ang ginagamit ko po is iPhone. To all iPhone users, alam nyo ho kung gaano kabilis ma-low bat ang battery natin. And Okay, quote and quote lang ha, sa mga iPhone user daw, mabilis daw malobat. So, isa sa mga dapat na ginagawa bilang isang coordinator, dapat may mga backup tayo, magdala ng power bank para hindi tayo nagkakaroon ng problema. Pagdating sa battery, hindi naman na kailangan i-memorize dyan. Tsaka bilang coordinator, dapat lagi kayong may contact or lagi kayong available para makausap ng mga packs nyo. wala din ho ako sa GC kung nasaan siya. Kasi ang coordinator niya originally is si Andrea. So, she was shouting there. Lumapit po siya sa amin nang sumisigaw, as in talagang sigaw. She was shouting, like, talagang sigaw, as in maririnig talaga ng maraming tao. So, may mga binabanggit na siya na mga words na hindi na maganda, kine-question na niya yung servisyo namin, kine-question niya yung credibility namin to run that tour. Just so you know guys, yung operator po ng Island Adventure Tour, 10 years na po siya sa travel industry. Ako ho ay magsa 7 years na. So, regarding nga doon sa issue na nawala ng tubig, napag-igiban naman po siya. Napag-igiban po siya. At nakapaghugas po siya. Ang ano lang po is, na-stuck daw po siya. Which is, sino po bang nakakaalam na masisira yung water pump? And isla po yun. Don't forget, isla po yun. Limited lang po ang supply ng tubig. But still, we provide resolution. So, ayun na nga, since nakapaghugas naman na siya, I am wondering kung ano yung gustong mangyari ni Madam. She was telling us na lumabas siya sa CR nang walang dignidad. So, nung narinig ko yon, tinanong ko siya, how much did you pay? Tapos, nagbigay sila ng specific amount. Then, sinabi ko, we will do a refund. Habang nagbibilang ako ng pera, tuloy-tuloy pa rin siya sa pagsigaw sa amin. Dinadakdakan pa rin niya kami ng dinadakdakan. Then, since nga ayaw niyang tumigil, lumabas na yung tinatago kong enerhiya. Doon ko na napatulan si Madam. And sa pagpatol ko na ngayon, nag-start na rin akong sumigaw. So, I was shouting at the very top of my lungs. Halo-halo na, mixed emotion na. Kinain na ako ng emosyon ko. Yung pagod, yung wala kang kain, tapos may ganito pang eksena, lahat ng aberya. Though na-survive naman, pero hindi ko kasi talaga maintindihan kung anong pinuputok ng butchi niya. Kasi nabigyan naman ng resolution eh. Yun bang hindi nasagot sa GC? Kasi nakapag-sorry naman kami, nanghingi na kami ng pasensya. Yun ba yung sinasabi niya na ibalik yung dignidad niya? How? Refund lang ho ang kaya naming gawin, Madam. And just to make things clear, hindi kita binady-shame. Talagang wala akong sinabi na ganito, ganyan. Hindi kita binady-shame because me as a plus as well, gusto kong nanglilift ng mga kagaya ko na maging confident. Kasi maliit pa lang ako, ano na ako ng bullying eh. Suki na ako ng bullying. So, yung video and yung mga comments sa comment section, kaya ako lumalaban is because of pinagtibay na ako ng panahon. So, hindi na ako affected sa mga ganyan. Because even though I'm a plus size, I start loving myself and kaya kong dalhin yung sarili ko. So, hindi ko matandaan, Madam, kung saang banda kita binady-shame doon. At meron akong mga guests talaga, mga na dumaan na sa akin na mga plus size din, na talagang nililift ko sila like, sige Madam, i-flex mo yung ano mo, yung swimsuit mo. Sige, pumost ka dyan, ako bahala. Ako bahala kumuha ng ano mo, ng angulo mo para maganda ka sa picture. Sobrang cut, as in sobrang cut ng video. Yung video is doon na ako sumabog. Pero
remember guys, it takes two to tango. Hindi ho ako baliw na biglang sisigaw na lang. Sabi ko nga sa inyo, 7 years na ako sa industry. So, yung mga irate customers, and before po ako sa travel industry, meron ho kaming negosyo. Humaharap din po kami sa mga tao. So, sanay po akong magbigay ng customer service. Meron kasi tayong toxic saying na sinasabi na customer is always right. Sa akin sobrang toxic nun. Kasi, yun yung mga nagto-tolerate sa mga customer na sobra sila kung mag-demand sa kung anong kaya nilang ibigay. Para sa akin lang to, opinion ko lang to, ang toxic. Kasi, consumer din ako. Nagiging customer din ako. But, I also, experience yung mga ganyang delays, mga aberya. But, hindi ako nag-react ng ganon. Talagang meron pang mga situation na talagang sobrang disappointing. Pero, since nga uncontrollable and I have a wide understanding that there are situation na talagang hindi naman nila gusto. Kaya, I give them empathy. Kagaya nung sinisigaw ko sa video na yon. Kasi, gaya nga ng sinabi ko sa iyo, madam, if I were in your shoe, hindi ko gagawin yon. Since nakapaghugas naman na ako, talagang nandun yung mga delays, frustrated ka, pagod, and all. But also, consider other people din. Because we are really trying. We are really trying. Though sinasabi nila, trabaho mo naman yan, blah, blah, blah. But what I mean is that we are really trying our best to give you the best customer service that we can give. And madam, hindi po namin ine-expect na maiintindihan nyo lahat ng nangyayari behind closed doors. So, meron kayong mga bagay na akala nyo alam nyo pero hindi nyo talaga alam. So, the same night of the commotion, nanghingi na kami ng tawad sa inyo. And si Andrea, na originally yun ang coordinator nyo, hinatid pa ho kayo sa Villa Atelana. Nagpasensyahan ho tayo, nag-usap ho tayo, nag-calm down po tayo, same night before nag-upload itong S na to at nag-viral ang. So ito nga, hindi nga tayo convinced dun sa part na sinasabi niya na marami raw hindi alam yung mga facts sa likod ng nangyayari. Pero syempre, ang ina-expect naman dito ng mga guests nyo is good service. So, hindi nyo pwedeng idahilan yung bagay na yan. At eto pa, yung isa nga sa mga babae doon sa nag-post na nagko-complain sila tungkol doon sa naging service, mayroon nga silang na-discover. At ito nga ay disclaimer lamang, according nga ito doon sa babaeng nag-post itong videong ito na na-discover nila tungkol dito sa travel at tours. At kung ano yon, panoorin natin ang videong ito. Ito na yung continuation sa issue ng Island Adventure Tours na nag-handle ng Maniwaya Island trip namin noong April 2 at 3. So, upon checking sa DOT, hindi accredited ng Department of Tourism itong Island Adventure Tours. Wala sila dun sa official list ng DOT Accredited Tourism Enterprises. Kaya late na namin nalaman to kasi again, sa iba nga kami nag-book, sa iba kami nagbigay ng down payment. Pero, ipinasa kami dito sa Island Adventure Tours nang walang pasabi. So, ganun din yung nangyari sa ibang grupo. May exclusive group doon na nagbigay ng 50,000 pesos. Nagbayad ng 50,000 pesos dun sa adventure ni Mac. Tapos, ayun, ipinasa rin sila dito kay Island Adventure Tours nang hindi nila alam. So, yun nga, hindi na namin siya na-check. Okay? Tapos, ang ginawa rin ng DOT is in-endorse kami sa Department of Trade and Industry kasi accredited itong Island Adventure Tours. Ayan, for awareness, ito yung account nung Lance Ordonez na owner nga daw ng Island Adventure Tours. Kasama rin siya dun sa tour actually. From day 1 nakita na namin siya pero wala siyang actions kaya akala nga namin co-ordin siya pero siya pala yung owner. Doon nakita niya naman na yung
So, wag na nga natin masyadong ungkatin yung part na yan kasi nga medyo malalim na itong bagay na ito. Kung accredited man sila or hindi. So, yan ay base sa pag-iimbestiga ng isa sa mga babae sa video. Pero sa sinasabi nga nitong babae na nag-assist sa kanila, isa sa mga coordinator, almost 10 years na yung kanilang travel and tours na nag-e-exist sa business at siya nga ay 7 years na nga rin doon sa travel and tours na yon. Ito ay iniiwan na natin sa kanilang management kung paano nga nila ika-clarify itong accusation na ito na hindi nga sila accredited ng DOT. So sa mga travel and tours na nag-o-offer ng ganitong klaseng service sa ating mga kababayan, lagi po nating iisipin at ilalagay sa ating priority na ang hangad ng mga bawat tao na nagtitiwala sa inyo ay convenience at magandang serbisyo. Hindi nyo kasi pwedeng ikatwiran sa kanila na kulang kayo sa preparation, na hindi nila alam kung ano yung mga behind the scene na nangyayari kasi nga nagbayad yung mga yan, gumastos ng pera, nag-effort. Siyempre, ang expectation ng mga yan ay makakuha ng magandang serbisyo. So, yun lamang po, ang bottom line is ayusin ang serbisyo para wala tayong nagiging problema. At kung nagustuhan yung video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ipinopost natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.